alam mo, ito lang ang sabihin ko. Ang dami kong plano. Ang dami kong plano sa tatay ko. Wala na. Maraming salamat kasi ko yung tatay ko. Namimiss ko lang yung pagiging makulit mo. Namimiss ko yung boses mo. Namimiss ko lahat. At dapat ka mag-alala sa amin, ha? Okay na buhay natin. Once again, welcome to my vlog. For today's video, ayan, gusto ko lang batiin lahat ng tatay, lahat ng fadir, lahat ng tiri, happy Father's Day. Ayan, lalo sa mga single dad, sa mga fur dad, sa mga LGBT member na daddy talaga, at saka yung mga tunay na ama na may responsibilidad. Yun talagang hindi umiiwas sa responsibilidad, yun ang tunay na ama. Kaya naman for today's video, eto ngayon ko lang ito i-reveal, may gusto lang akong batiin na friend. Eto mahal na mahal ko to. May anak siyang dalawa na hindi pa alam ng lahat. Kaya gusto ko lang siya batiin. Happy Father's Day to my baby Lassie. Happy Father's Day sa'yo. Grabe, Happy Father's Day, Happy Father's Day. Hindi siya kasal, pero may anak siya. May anak talaga. Dalawang tuta. Hindi. Pero yung pagkalaga kasi. Kasi kahit nag-alaga ka ng mga dogs, mga cats, mga pusa, you'll be considered as tatay. Hindi naman yan i-trans sa dugo. It's all about love. Oo. At kahit na bilang tumata yung anak sa pamilya nyo, na pag ikaw ang nagpo-provide ng lahat, di ba? Parang ikaw na rin tumata yung magulang nila. Yes! Parang gano'n. Ang galing-galing. Tsaka ang ganda-ganda mo. Di ba? Sabi ko sa'yo. May pinagawa ka lately. Ito naman nahalata ka. Parang nagpano ka? Nahalata. Nagpabanat ka. Hindi. Parang kakaiba. Pinababa ko. Tsaka iba yung kulay ng lips mo ngayon. Tsaka tama-tama para sa tayo ng puti. Oh. Kasi we're celebrating moms. Hindi, galing kami taping. Galing kami taping na I Can See Your Voice. So ayan, kaya maraming salamat kay Kuya Lou. Naman, syempre na. Happy Father's Day, Kuya Lou. Sa lahat ng mga tatay, ng mga tumatayong ama, magulang, sa kanilang mga pamilya, Happy Father's Day. Yes. Ama, tatay, tay, fadir, papang, lahat ng mga tawag ng Happy Father's Day. So eto kasi gusto ko talaga itong gawing content kasi 2 years na yung papa ko. Gusto ko siyang batiin ngayon na Happy Father's Day. At ako ang tumatayo ngayon bilang ama sa pamilya ko. Pero kasi ako, nawala si papa, na walang regrets sa buhay. Kasi ginawa ko ang lahat. Tama. Imagine mo 10 years na bedridden siya. So, ganun ka din. Kung wala ka naman talagang maayos-ayos na trabaho, kung hindi mo siya naalagaan, mga gamot, kasi ang mahal mo. Wala talaga. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Kaya, Pa, I love you. Alam ko nasa langit ka. Maraming sa paggabay sa akin lagi. Alam ko, isa po kayo sa may kadahilan ko bakit nandito ako ngayon. Diba? Ginaguide niya talaga ako. At napakaswerte ng papa mo kasi ikaw ang anak niya. Di ba? Na sumuporta ng 10 taon, na hindi talaga, hindi mo natawaran yun eh. Hindi ka sumuko, hindi matatawaran yung ganung pagmamahal sa papa mo. Kasi may mga ibang tao na, meron talaga yun na parang pag sumuko na, yung talagang iiwanan na yung magulang. May mga ganon. May mga ganon eh. Talaga, sabi ko sa papa ko, huwag mo akong alalahanin, kaya ko. Hanggat humihinga ako, magtatrabaho ako. Hindi para sa sarili ko, para sa inyong lahat. Kasi mahirap yun pag pinaramdam mo talaga sa magulang mo na, ganun ang sitwasyon, ang kalagayan niya, na hindi mo kaya. Lalo nilang iisipin yun eh. Dibdibin nila parang, naku, sumuko na kaya ako. Kasi hindi kaya ng anak ko. Pero ang content ko yun ay ikaw. Ako. Yes. Ang saya-saya kasi natin. Kumusta ka? Eto, maayos naman ako. Siyempre, alam naman natin ang nangyari talaga nangyari sa tatay ko. Actually, 1 month na ngayong Father's Day. Okay. May 16 kasi siya pumanaw. So, ngayon, June 16 is Father's Day. So, 1 month na.
Pinipilit kinakaya ang lahat. Nakikita niyo ako papatawa ulit, masaya ako, pero andun pa rin yung bigat eh. Mabigat. Andun pa rin eh. Umiyak ako nung nawala si tatay. Umiyak ako talaga ng bongga. Actually, yung iyak ko rin nasa ospital ako. Sobrang dulong iyak ko sa ospital. Umiyak ako mag-isa, hindi ko pinapakita sa nanay ko, hindi ko Ayan na. Hoy, masaya tayo, di ba? Hindi ko pinapakita sa nanay ko, sa mga kapatid ko, sa pamangkin ko, kasi ako yung support system nila. Oo, yun nga. Huwag talaga. Kasi napanghihinaan sila. Pero pag mag-isa ako, talagang durog na durog ako. Doon Durog na durog ako. Kaya yun ang unang tinanong ko, umiyak ka, sabi umiyak siya. Umiyak ako. Napaka-strong mo din doon. Umiyak ako, pero hindi ko pinapakita sa tatay ko nung panahon na yun. Bawa, andyan na tatay ko, habang naghihingalo, ni-revive, andun ako, susulok ako, umiiyak ako. Nandun ka? Andun ako, bago siya mawala. Yung ang nangyari nun kasi, tatlong revive mo nangyari sa kanya. Andun ako, kaya kitang-kita ko yung hirap ng itsura ng tatay ko habang binabawian ng buhay. Kaya traumatic sa akin yun eh. Traumatic sa akin yun. Ang hirap. Sa akin din kasi, Sobra. totoo, nakwento ko na to, pero sa akin kasi, yung tatay ko, bago siya pumikit, tapos nung pumikit siya, lumuha siya eh. Kasi yun ang sinasabi ng pare. Sabi niya, yung papa mo, may inaantay na lang yan, nasasabihin. Kasi may doktor, may nurse na doon sa bahay. Nurse at pare. Yung nurse, tinutusukan siya ng, kasi nga, hindi na siya nagigising ilang araw. Tinutusukan na siya ng swero. Yun doon masama. Pag once yung isang pasyente, pag tinusukan doon ng swero at hindi raw nag-react, masama na raw yun. Masama na yun. Tapos yung ugat, pumuputok na. Hindi na tinatanggal. Tapos kinausap ako, sabi niya, pumuputok na yung ugat ng tatay mo. Gusto mo ba sweroan sa ulo? Sabi, pwede ba yun? Sabi niya, pwede. Yun ang pinaka-last na ano. Ay, sabi, parang ayoko. Pero kung yan ang paraan, go. Pero kinausap ko ng pare. Sabi ng pare, may inaantay yung tatay mo na baka gusto mong sabihin. Yun nga. Bago man lang siya umiwalay. Oo, alam mo ba sinabi ko? Papa, kung nahihirapan ka na... Ayan. Hoy. Kung nahihirapan ka na... Kung iniisip mo, walang mag-aalaga kay mama. Hoy, Biti. Ano ka ba? Walang mag-aalaga kay mama, sa mga kapatid ko, pamangkin ko. Ako. Nandito ako. Sige na, Papa, magpahinga ka. Pero alam mo, Petit, eto ha, ba't di natin alalahanin yung mga masasayang araw na kapiling natin ng ating mga tatay nung nabubuhay pa sila? Like, halimbawa, ako, kabataan ko noon. Laging kinukwento ng tatay ko sa akin. Siyempre ako yung panganay na anak eh. Kaya naging pangalan ko raw is Reggie. Kasi sa Galas, dun sa malapit siya dun, sa Cordillera siya eh, nakatira. Ang mga naging tropa niya, mga taga-Galas. So, ang pinakakaibigan niya ron is yung siga doon ng Galas. Ang pangalan Reggie. So, pinangalan sa akin, para daw yung pangalan ng anak niya maging siga, bakla ako. Oo. Tapos yung tatay ko, tuwing naglalagari yan, siyempre yung lagari mo yung tunog, di ba? Sumasabay ro ako ng sayaw. Sumasayaw ako, pag mabilis daw ng sayaw so, ko. Bakla na ako, bata pa lang ako. Tapos, ang arte-arte ko ro, sabi ng tatay ko, pag yung mga bata rin naglalaro sa labas, ako gusto ko lumabas pero hindi ako makalabas pag walang tsinelas. Ang arte ko rin, lagi ako nakatipto. Kasi nadidito ako sa sahig. Yung gano'n, ang ginagawa ng tatay ko, tinatago yung tsinelas ko para hindi ako makalabas. Tapos pangalawa, ito pa, yung sasakyan ng lola ko at lolo ko, andun kasi taga Cordillera, sa Cordillera tumiring yung tatay ko eh, doon sa kamag-anak namin. So maliit pa ako noon. May sasakyan doon na pick up. So ginagasgas ko rin ng bato. Sinusulatan ko. So napapagalitan lagi yung tatay ko. Pero hindi ako pinagagalitan ng mga lolo't lola ko. Yung tatay ko. Kasi ginagasgas yung sasakyan ng lolo't lola ko. So ginawa ng tatay ko para hindi ko magasgas yung sasakyan, yung batong dinadampot ko, iniinit niya. So para pag dadamputin ko mainit. Ganon. Ganon. Oo, promise. Tapos, siyempre, alam na ng tatay ko, uso yung mga body language, yung mga sayaw na gano'n. Elementary ako, pero diba? Pero support talaga si Dada. Baby pa ako. Talagang bata pa ako. So, pag sumasayaw ako ng gano'n, yung mga bata tuwang-tuwa. Parang, ay, bakla, parang gano'n. Oo. Tapos, eto na, high school na ako. Pa-high school pala. First year high school yata o grade 6, parang gano'n. Nagkaroon kami ng tindahan sa Balintawak na sagingan ng nanay ko.
So yung nanay ko, meron silang pwesto doon. So ako, yung mga lagas-lagas na saging, binibenta ko sa labas ng Balintawak yun. So magkano yun, no? Parang Balintawak dito na dito, yan? Dito yan. Oo. Kasi dati kami taga Project 3. So yun na. So yung nagtitinda-tinda ko, yung nasa ano lang, nasa gano'n na ano, yung tawag dito, yung... Sa amin ang tawag yung nigo. Pero dito sa Manila, yung lalagay sa ulo. Oo, lagay, parang gano'n. Tapos tumpok-tumpok yan. So nabibenta ko yan. Tuwing may hulihan ng pulis, di ba yung gano'n, syempre titinda ka, habulin ka ng mga pulis. So tinatakbo ko rin yun. Pero kumikita ako doon na, nung panahon na yun, magkano? 300 pesos, 200 pesos, lagas yun na. So binibigay ko sa nanay ko. Eto na. Since ang nanay ko may mga sagingan, yung tatay ko naman nagbalak magtinda ng banana Q, maruya, turon. So yung tatay ko pa nakakabenta, meron siya alkansya na bear, tarong bear na ganyan, parang lagay ng pulbos. So pinupuno niya ng pera, ng mga barya, ipon-ipon niya. So nakalagay yun sa cabinet. So tinatanda ng tatay ko yung pagkakaayos ng bear, ganyan. So nakaharap yung mukha dito. Ewan pa. Ginalaw ko. Hindi alam ng tatay ko. Kinuha ko, sinusundot ko. Para ako nagnasa. Siguro makalawa, mas naranasan din nila yun. Oo. Kasi ako naranasan ko din yun eh. Sinusundot yun minsan ng alambre or ng barbecue stick. Oo. Or minsan yung imperdible. Imperdible. Dahil unang sundot na ganyan, syempre, marami pa yung laman nun. Hindi pa mahalata. Yes. Ay ko, shit, meron pang laman. So hindi pa nahalata. Syempre, lalagay uli ni tatay ko. Napupuno na naman. Kuha na naman ako. Ilang days kong ginawa yun. Hanggang sa nangalahati na. Kasi anong gagawin ko? Nangalahati na, mahalata ng tatay ko to. Ang ginawa ko talaga, binuksan ko. Yung pinilit kong buksan ng ulo. Kumuha ko ng mga bato. Yung mga, alam mo sa hollow blocks, mga bato-bato. Nilagyan ko ngayon. So, nilagay ko rin sa cabinet, sabi ng tatay ko, parang hindi naman ganito yung itsura ng bera. Ba't hindi na nakaharap dito? Mukhang may gumalaw. Kinuha niya. Tapos kinalog-alog niya. Alam mo, naglaglagan ng mga buhangin. So, syempre, 4 kayo magkakapatid. Sinong gumalaw niya? Parang ako, tahimik lang ako. Pero syempre, kapatid ko, hindi aamin. Una hindi ako aamin, pero aamin din ako. Dahil napalo talaga ako ng bonggang-bongga. Tapos one time, kinabukasan, yung mga kalaro kong bata, lumapit sa kanya, Tatay Rolly, yung anak niyo po, si Reggie, pinalaro kami doon sa computer shop, tapos binigyan kami ng pera. Pinakain kami ng mga mga candy, gano'n. Tapos naisip ng tatay ko, yun yung ginalaw kong pera na pinaano ko rin sa mga kalaro ko. Pero napalo na ako. Pero alam mo, memories namin ng tatay ko eh. Pero hindi ka man lang ba niya napagalitan, hoy, bakla ka? Ay, hindi. Never sinabi ng tatay ko at pinaramdam ng bakla ko. Alam niyang bakla ko. Pero never talaga. Kasi tuwing kakain nga kami sa pagkainan eh. Ganyan no, matanghaling tapat. So nakaupo na yung nanay ko, nakaupo yung tatay ko, mga kapatid ko. Ako yung last na uupo. Kasi ginagawa ko, meron akong lampin dito. Nasa salon yung lipstick pa ako. Yung clip na bakla na talaga. Bakla? Oo, kasi sampahan yung clip. Gaganunin ko para babae ako. Let's eat. High school. Ako yung tatay ko sinasabi sa akin, okay lang maging bakla ka. Kasi di ba sa remote area, sa amin, sa probinsya namin, may diskriminasyon nung kabataan ko pa. Yung para sa akin, okay lang bakla ka, pero gusto ko tumapos ka ng pag-aaral mo. Yes. Gusto ko parang ganyan ka may kapitbahay kasi kami na isang teacher, nirespeto talaga yun. Gusto ko kung bakla ka, ganyan ka, para respeto ka. Kasi pag wala kang pera, hindi ka tapos, hindi ka tutulado, Noong panahon hindi kayo respeto pag wala kang pera. Noong panahon may pera, talaga. kasi bakla ka. Oo. So tumatak yun sa isipan ko. Pero ako naman, alam naman ng tatay ko na bakla ako, pero ayaw niya lang ng sobra na yung nababastos, ayaw niya mabastos ako. Kaya protektado niya ako. Pinoprotektahan ako. Alam mo ba, minsan, kaya tayo pinagagalitan ng tatay natin na kung bakit tayo bakla. Kasi, times 10 pala ang sakit na nararamdaman Yes, nila. bilang magulang. Pag binubuli at kinakantsawan tayo. Bilang magulang. Kaya pala gano'n. Diba? Ngayon ko lang yun naintindihan nung sinabi sa akin yung ng tatay ko. Ikaw ba, may tanong ako sa iyo. Ano bang best advice sa iyo ng tatay mo nung nabubuhay pa siya? Ang lagi niya inaano sa akin is, tumulong pag meron. Tumulong ka pag meron. Ayan mo. Oo. Tumulong ka pag meron. At kaya mo. Ano sa tingin mo yung pinakabonggang regalo sa tatay mo na hindi niya makakalimutan? Actually, simula nung tumayo akong breadwinner, parang yun ng tatay ko na sobrang pasasalamat na sa akin. Na ako yung tumatayong breadwinner sa family, na napagtapos ko
yung bunso kong kapatid na ngayon nasa Amerika. Yung pag-aaruga ako sa magulang ko, lalo ng nanay ko may sakit, na hindi na makalakad, at pagsusuporta sa kanila na nasa akin sila tumira. Kasi ayoko humiwalay sa kanila. Kumbaga sa estado ko na kaya ko naman talaga humiwalay na. Kaya ko nang tumira sa condo or kung ano man, pero ayoko iwanan ng family ko. Kasi kailangan, gusto ko talaga buo kami. Kung mag-aasawa mga kapatid ko, pero magkikita-kita pa rin kami. Pero magulang ko, never kong iiwan talaga. Oo. Kaya yun naramdaman ng tatay ko na parang regalo ko sa kanya na yung nakitaan niya ako ng gano'n. Kasi bukod sa mga regalo ko, mga alahas, pera, yun yung nakikita niya sa akin na sobrang pinasasalamat niya. Kasi pag yung mga magulang natin, wala naman palang ibig sabihin sa kanila kung magbibigay ka kahit 5 piso ibigay mo or magbigay ka ng 50,000. Ang importante, may inabot ka sa kanila. Yung pala yun. Totoo. Diba? So, ikaw ate, kasi ako almost 2 years na ikaw, di ba, darating ang Pasko, birthday ni tatay, New Year, yung mga okasyon. Tapos yan, Father's Day, nag-celebrate talaga tayo para sa kanya. So, gaano kabigat sa iyo yun? Ito nga di ba nung nag-vlog kami ng Bets Batalyon sa bahay, Mother's Day, yung tatay ko nandun sa gilid, binibidyoan kami. So, nung nagregalo kami ng cake at may regalo ako sa loob mismo ng cake na pera para sa nanay ko, yung ginagano na, yung tatay ko nanonood lang, binibidyoan kami. Tapos biniro pa siya ng MC. Nako, si tatay naku, gumag-alala sa Father's Day, mas malaki pa matatanggap mo. So, umano kagad sa isip ko yun, oo, gumanon ako. Huwag kang mag-alala, sa Father's Day, bibigyan kita. Wala na. Father's Day na. So, 1 month yung inabangan ko na parang, ito sa nanay ko, pero sa tatay ko, parang, paano mo may bibigay pa? Alam mo, ito lang ang sabihin ko, ang dami kong plano. Ang dami kong plano sa tatay ko. Ang dami kong plano talaga. Unang-una, di ba, nagpagawa ako ng bahay. Kasi gusto ko, tumira kami lahat, sama-sama kami doon. Tapos, nagtataka lang ako, tuwing papasok ako ng It's Showtime, everyday habang nag-drive ako, nagpipray ako kay Lord. Lord, pahabain niyo pa mga buhay ng mga magulang namin, at iligtas niyo po kami lahat sa sakit, ilan niyo po kami sa sakit at kamahamakan, lagi po Lord. Sumabi na sa isip ko na parang, bigla akong nagkaroon na takot. Umabot na kaya sila? Bigla akong gumanon. Sabi ko, nakakatakot. Habang nagpapagawa ko ng bahay, natatakot ako. Parang may mangyayari. Ganun nararamdaman ko. Parang may mangyayari talaga. Yung parang may aabot pa kaya sila o hindi. Ganun na nasa isip ko. Bakit biglang pumasok? Saka tinamuha, ang dami kong plano sa kanila. Ang dami kong plano. Pero pag pumasok na si Lord, nabibigyan ka ng isang plano, mawawala lahat ng plano. Yes, totoo yun. Plano ni Lord to Na alam ko, wala kang magagawa. Wala kang magagawa kahit anong plano, gano'ng kaganda plano mo. Gano'n. Pag pinasukan ni Lord yan ng plano mo, plano niya, maiiba talaga Alam ba kung bakit? May dahilan. Alam mo kung bakit nila? Kasi mali yung plano. Mali yung plano mo. Ito yung tama. Yes, at maiintindihan ko yung kung bakit ganun. Bakit na iba yung plano at si Lord na ang pumasok. Ibig sabihin, baka mas maganda o mas ito yung best na plan ni Lord para sa amin. Diba? Ito lang babalikan ko lang Masakit ang unang, ito nga habang papalapit ang Father's Day, kasi wala pang 40 days ang tatay ko. Nalulungkot na ako, Petit. Nalulungkot ako kasi feeling ko alis na siya. Kasi di ba wala pang 40 days, yung parang andito lang siya. Kapiling pa rin natin siya. Yung parang pag nasa bahay ako, yung parang kinakausap ko siya. Kung saan higaan niya, yung picture niya, dito na ako, ganyan. Yung parang, ando dun lang siya. Pero pag tuwing papalapit na yung 40 days, isang linggo na lang, yung parang, alam ko aalis na siya. Maglalakbay kaya na. Ako na sa buhay na walang hanggan. Actually, andito lang yung bigat Andito lang yung nagpapatawa ako, nagpapasaya ako, na hindi halata. Pero nararamdaman ko, gaya nito, Father's Day, di ba, nangako pa nga ako na may regalo siya sa akin Pero wala. Pero kasi, kaya lang sinabi mo, kakapitan natin kung anong plano ni God. Mahirap talaga. Mahirap mawala ng tatay. Kaya kung halimbawa kayo mga lapababs, buhay pa yung mga tatay nyo, mga mahal ko sa buhay,
Kahit simple, kahit pabiro na I love you. Kung hindi nyo kaya sabihin na sincere, I love you. Gawin nyo, okay lang yun. Ang sarap-sarap. Actually, yun ngayon naging ano ko eh, yung, kasi ano eh, yung hinayang ako doon. Kasi nasanay akong magtrabaho ng dire-diretso. Kasi yung naging ano ko, yung love language ko is giving. Yes. Tuwing papasok ako, hindi ko malas sila nayayaka. Hindi ko malas masabi I love you. Hindi mo nasabi. Hindi ko na, mahal ko ang tatay ko, pero sa tuwing nagmamadali ako sa trabaho, hindi ko malas sila mayaka. Pero, ang pagmamahal ko sa kanila kasi is giving eh. Nagpo-provide ako, pero alam nilang mahal ko sila. Doon ako nang hinayang. Kaya sabi ko nga eh, hanggat may magulang kayo, iparamdam nyo na mahal nyo sila. Kulang yung ano eh, kulang yung bigay eh. Pero kailangan iba yung yakap. Ngayon, alam mo, kung close kami ng nanay ko, mas close kami ngayon ng nanay ko. Araw-araw nag-ilabi ako sa kanya. Kumusta si mama ngayon? Alam ko, andun pa rin yung lungkot, pero lumalaban siya. Okay siya, pero alam ko, kahit di niya sinasabi sa akin, nararamdaman ko malungkot pa rin siya. Pero, pag tuwing magkasama kami, pinasasaya ko nanay ko, ano yung lagi kami nagkukwentuhan na, nag-iba kami. Nag-iba yung ano namin, yung tratuhan namin ng nanay ko. Ako rin. Nag-iba. Ba't gano'n? Parang yung nanay mo, barkada mo. Barkada na. Nasasabi ko. Parang best friend mo na. Oo. Kung dati nahihiya ako magsabi na may boyfriend ako, ngayon sinasabi ko, kung magkaka-boyfriend ako, pakikilala ko sa iyo ha. O sige, gumagano na nanay ko. Biro pa yung nanay ko, mag-boyfriend ka na rin, para ako nga mag-boyfriend na. Iba na eh. Maano na, tapos kinikis ko siya lagi, yung nanay ko, parang, di kagaya noon, na parang minsan nahihiya tayo talaga ng gano'n, magsabi na I love you o kumis, kasi hindi natin nakasanayan eh. Pero ito, yung may isip ko talaga na parang dapat talaga binibigay natin at ginagawa natin lahat. Iparamdam nyo na totoong mahal nyo magulang. Totoo. Tsaka iba yung ano, yung hindi yung sa telepono. Hindi talaga. Hindi yun. Hindi. Yung ka-video call nyo, hindi. Kailangan talaga, nafe-feel kayo. Yung physical na touch na ano, yung nafe-feel kayo talaga, mayakap nyo kasi ang hirap eh, parang ang hirap yung tatay mo pumanaw din ha. Pumanaw, doon mo lang siya yayakapin na mahigpit, doon mo sasabihin na I love you, huli na. Kaya kung nung umuwi talaga ako, I see to it. Tsaka nung bedri na ng tatay ko, pag umuwi ako, grabe ang sigla-sigla niya. Oo. Ang siglas, iba talaga pag personal, pag yung naglalapat ang mga... Totoo. Di ba? Ang sigla-sigla niya. Totoo. Alam mo yung mga tatay, kagaya ng tatay ko sobrang matiisin yan. Totoo. Sobrang matiisin yan. Kasi alam ng tatay ko nagpapagawa ako ng bahay eh. Kaya hindi siya sumabay na kahit may nararamdaman siyang sakit, hindi niya ako sinabayan. Diba? Kasi nagpapagawa ka ng bahay, parang ayaw niya ako mawala sa focus. Baka isipin ko na parang dadagdag pa ako, papa-hospital mo ko, papagamot mo ko, pero magawa ka ng bahay. Pwede naman yun na. May mga tabi ito. May mga... Kasi yung mga tatay talaga gano'n, yung iniisip na ayaw ko maging pabigat. Di ba? Pwede naman sabihin na okay lang ihinto ko yung bahay. Paggamot mo na kita. Oo, so unahin mo na kita bago yung bahay na okay lang. Kaso wala, di mo rin alam, di ba? Kaya, pero siya ko rin lahat eh. Ganun kabait si Dada. Diba? Miniinda na, hindi niya pinapalata sa akin. Nakikita niya ako. Pinapakita sa akin sigla siya. Pero sa likod pala ng lahat, nasasaktan siya. Pero kasi, masaya siya ngayon. Nararamdaman ko, masaya siya ngayon. Kasi, yung pangarap niya, tinupad mo. Yun nga lang, mahirap. Kasi, hindi ba iniisip mo, nakaprogram sa isip mo, na sabay-sabay kayo titira. Sabay-sabay kayo lilipat. Nung huling kita niya rin sa bahay pinagagawa ko, umakyat pa siya, excited siya. Andun dumating yung kamag-anak niya. Tinutour niya lahat kami. Tinutour niya yung kamag-anak niya. Kamag-anak namin. Tinuturo niya, ito yung kwarto ng anak ko, ito magiging kwarto namin, ito yung ganyan-ganyan. Yun yung huling kita niya sa bahay.
Hindi pa rin siya titira doon. Kaya nanay ko iyak ng iyak. Kasi siya na lang yung nasa kwarto. Magdodoble effort tayo ngayon para kay mama. Yung nanay ko ngayon sobrang ni-spoil ko. Sorry tagal ko hindi umiyak talaga. Kasi nilalabanan ko, ayoko talaga. Pero kailangan kasi ilabas din. Walang masama sa pag-iyak. Walang masama. Hindi naman ibig sabihin po umiyak ka, hina ka. Pero sa totoo lang, nalulungkot talaga ako. Yung mga nakikita niyo sa akin, masaya ako sa TV. Pero, dala ko yung bigat, yung lungkot ko. Ano ka pa naranasan ko rin yan? Kaya minsan, ginagawa ko lang na joke. Tatay ko, para, alam mo yun. Pero kasi, eto, Ate Lassie, nagawa mo naman lahat. At alam ko na susulitin mo yung panahon with you kay mama. Yun nga eh. Susulitin mo yung panahon para kay mama. Parang ito, di ba? Mga kapatid mo, lahat ng malulog mo pamangkin, susulitin mo yon. Kung may isang, kung halimbawa, ayan, si Dada, paano mo siya kakausapin? Gusto ko lang sabi kay Dada. Dad, maraming salamat kasi ikaw yung tatay ko. Namimiss ko lang yung pagiging makulit mo. Namimiss ko yung boses mo. Namimiss ko lahat. At dapat ka mag-alala sa amin, ha? Okay na buhay natin. Hindi na kami mahihirapan. Ako nang bahala kay mama. Ako nang bahala sa lahat. Sa mga kapatid ko, sa lahat ng mga mahal natin sa buhay. Akong bahala hanggat kaya ko. Ibibigay ko lahat yung ginhawa na pangarap natin. Yung sinabi mo ngayon, yun yung sinabi ko sa tatay ko. Ako nang bahala sa lahat. Alam mo ba, nung narinig ng tatay ko, lumikit na siya, tapos lumuha, yun na yun. Kasi alam mo, Tapos namatay tatay ko 1760. Ang hirap-hirap, ang sakit. Wala, hindi mo ma-explain kung gaano kasakit. Kasi hindi ka pwedeng mag-imagina. alam, hindi mawala sa isip ko yung nasa ospital kami, ha? Hindi talaga wala-wala. Tama na kay Gay, tatay ko, taghihingalo. Kinakausap ko siya. Da? Kilala mo ako, Da? Ano pangalan ko, Da? Binanggit yung totoo pangalan ko. Reginald. Dahil palayaw ko banggitin mo. Ano pangalan ko? Reggie. Habang nahihirapan siya. Kita-kita ko yung mukha niya. Alam kong hirap-hirap na. Hirap na siya huminga. Iba na yung itsura niya. Kaya ano. Pero, gaya ng sinabi natin, lahat ko nakaplano kay God. At, kaya natin to. Kaya natin. Alam ko matagal to. Alam ko Matagal, matagal to. oo. Matagal to, alam ko. Ako nagsisimula pa lang. Ako sabi ko magdo 2 years, pero pag-usapang tatay lang. Yung ano, yung parang, first time kasi nangyari to sa pamilya eh. Yung hindi ko akalain ganito pala kasakit, ganito pala kahirap, ganito pala kabigat, yung pakiramdam, no, walang ka ng magulang. Ano, di ba? Lalo yung talaga yung, di ba, yung... Alam na nagtatrabaho ka para sa kanila. Oo, yung kaututan nila mo sa bahay. Oo, yun nga yung pag darating ako, kakwentuhan ko, kakulitan namin. Oo, Ang saya-saya, maingay sa bahay. Kasi siya yung makulit, palabiro, ang daming kwento. Lahat. Pero kasi, alam mo ba, na isa sa kinaka-proud, kahit hindi niya man na-witness, pero kasi nakita kami tatay na eh, nasa showtime ka. Talagang yung certified artista ka na proud sila sa'yo. Alam kong proud na proud. At nagkukwento yun kay God sa langit. Proud siya sa'yo. Kaya ano mo, ngayon, noon kasi di ba nakakatakot mamatay talaga. Nakakalungkot eh, pag may nawala sa namahal natin sa buhay. Pero alam ko naman eh, balang araw, magkikita-kita rin tayo. Kaya yung pinanghahawakan ko talaga ngayon. Na parang, kaya meron salitang ano eh, hanggang sa muli.
Hanggang sa muli talaga. Alam ko dahil kinuha ng panahon na doon tayo papunta lahat. Oo, lahat naman. Hanggang sa muli, magsasama-sama rin tayo. Kaya yun ang pangahawakan ko pagdating ng takdang panahon talaga. Tsaka congratulations. Kasi napakabuti mong tao. Mabuti kang anak. At yun ang pinaka-importante, yung maging isang mabuting tao. Na hindi may i-erase eh. Kasi unang-una, namana mo yun sa kanila. Tinuruan kanila. Yung pagiging isang mabait, pwede mong matutunan yun. Maging mabait ka, pero yung mabuting tao, hindi. Bata ka pa lang, grinong ka nila, maging mabuting tao. Pero alam mo, kahit pagod na ako, nakakaramdam na ako ng pagod, pero hindi talaga ayoko. Wala, hindi tayo titigil. Wala. At sa family ko, sa lahat ng mga tao naniniwala sa atin na napapasaya natin sila. Diba? Hindi talaga pwede tumigil eh. Oo, yung... Tsaka, mas kailangan ka ngayon ni Mama. Yun nga. Mga pamangkin mo, mga kapatid mo, ngayon. Kaya, aswerte natin, kasi alam natin na kapiling ni God, Papa ko, Dada, nandun sila. Sana tanawin nila tayo lahat. At proud sila sa atin. At patuloy na tayong ginagabayan at binabantayan. Pahabol ko lang da. Ito nga singsing ni Dada to eh. Tatay ko. Yung mismong nung oras na binawian siya ng buhay, kinuha ko talaga. Sabi ko, parang lagi ko maalala. Lagi kong pinakausap ko. Kinikis ko lagi. Dahil usap tayo na gusto ko itong makausap. Gusto ko talaga. Napanaginipan mo? Hindi pa. Alam ko, nakikita ko medyo malabo eh. Pero ilan sa mga miyembro ng pamilya ko, napanaginipan. Nanay ko, sister ko, at isang kapatid kong lalaki. Yung kapatid kong lalaki, yung pangalawa, napanaginipan niya. Nakita niya rin tatay ko, parang nagtatampo sa kanya. Tapos kasi kaya napanaginipan kasi yung kwintas kwintas ng tatay ko, sinuot niya. Tapos natulog siya. Napanaginipan niya. Nakita, sabi nga rin nagtatampo. Ang ginawa ng kapatid kong lalaki pangalawa, niyakap niya. Nag-sorry siya, hanggang sa ngumiti na yung tatay ko. Okay na ata. Pangalawa, yung sister kong babae, nasa party raw siya, party. Paglingon niya sa likod, andun daw yung tatay ko, nakikipag-party raw. Tapos nakita niya ang bata-bata raw, na ang saya-saya. Pangatlo, yung nanay ko naman, yung nanay ko kasi medyo mabunganga ng slide. Yung parang napanaginipan niya, ginanon niya yung tatay ko. Ba't mo naman ako iniwan agad? Gumano, tapos yung tatay ko umalis. Pero okay naman daw, medyo bata raw itsura. Pag gano'n daw, medyo bata raw itsura, masaya raw. Kaya sinasabi ko, usap tayo. Usap tayo, Ako kasi, napanaginip ako yung tatay, yung malapit na mag-40 days. Oh. Alam mo bang nasa taas ako, nasa baba siya. Yung itsura niya, yung bata pa akong tatay ko siya. Wala yung saya. Oo, wala siyang sakit. Nakakalakad. Sinisigawan niya ako, yung baba ka na dyan, pinagagalitan niya ako. Ano na? Parang ginagano niya ako. So, yun ang ibig sabihin mo lang doon. Umuwi ka na, mag-40 days na. Yun palang ibig sabihin, sabi sa akin ng mama ko. So, parang hindi po sa parang sinisigawan, parang pinagagalitan ako. O, pinapauwi ka na noon kasi mag-40 days. Oo, yun nga eh. Kaya nga dapat yung mga ganun-ganun, ibigyan natin talaga ng magandang celebration din ng gano'n. Yes. Lalo pag 40 days kasi yun yung pupunta siya sa langit eh. Yun na yun eh. Kaya laging kailangan din ng dasal. Ako everyday, nagpapadasal, nagdarasal kami everyday. Kasi malaking tulong po yan sa ating mga yumao, sa buhay. Yes, kasi may mga minsan, kasi may mga namamatay na hindi pa nila nagagawa ibang bagay, na parang baka tulungan nyo kami, ipagdasal nyo kami. Kumbaga, hindi pa nakakatawid. Hindi pa nakakatawid kasi, so tayong tutulong sa kanila. Tama. Diba? Pero, I'm so happy kasi, ulitin ko, kaibigan kita at mabuti kang tao. Thank you. At yung mga advices mo, words of wisdom mo, kasi minsan text ako sa kanya. Sobrang na-appreciate ko yun. I love you and God bless you all the time. Si Mama, alagaan mo si Mama. At huwag ka na mag-worry kay Dada. Yes, hindi na talaga. Laging binabantayan tayo.
Oo. Lalo-lalo na ikaw. Kaya nga gusto kong sabihin kung nasa kalangitan na kayong lahat, tanawin nyo lang po kami lahat. Oo. Tatay mo, tatay ko, lahat ng mga tatay na nasa langit na tinatanaw tayo niyan lahat. At babantayan tayo lagi. Pag nasa peligro tayo, natatakot tayo. Kausapin na natin ating mga tatay. Siyempre, tatanggol tayo. Tatanggol tayo. Oo. Pwedeng hindi. Takot tayo. Yan, gabayan tayo. At siyempre, sila na bahalang lumapit kay Lord na mas malapit na sila. Di ba? Kaya naman, thank you so very much for this. Hindi ko masabing inspired. Naiyak talaga ako ng buong sa content and thank you. Yeah. Alam kong sobrang pinagbigyan mo ako kasi hindi ko talaga sa kanya ngayong Father's Day. Actually, ilang beses akong kinausap yung Petit. Ilang beses talaga. I love you.